Para kay Senator Robin Padilla, may basehan daw yan. Force majeure daw na may tuturing halimbawa ang matinding init ng panahon, pati ang gera sa Middle East. Pero agad yang tinabla ni Senator Erwin Tulfo. Narito po ang report ni May Anlos Baños. Gera sa Middle East na nagresulta sa terorismo sa iba pang parte ng mundo at ang posibilidad na madamay ang Pilipinas sa tensyon ng China at Taiwan. Sa gitna ng mga yan, tanong ni Senator Robin Padilla, hindi po ba ito force majeure? Sinundan niya ng senador ng isa pang long post. Inisa-isa niya ang mga senaryo para masabing may force majeure. Bagyo, baha, lindol, gera, terorismo, pati na mga paparating na matinding La Nina at matinding El Nino. Sabay banat sa dulo na akala ko ba proactive ang dating majority. Ipinunto yan ni Senator Padilla kasunod ng mosyon ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa pag-amyenda ng Senate Rules para payagan ang mga senador na makaboto at makadalo sa sesyon via online. Pero si Senator Erwin Tulfo natawa nang hinga ng reaksyon sa programang Good Morning Kapatid. Si Senator Robin Padilla, he said sa kanyang post, force majeure daw po itong gera sa Middle East, yung alitan po ng China and Taiwan, and El Nino. El Nino. Oo. Posibilidad mo magsimula. Oh. Your thoughts on that po? War is not part of force majeure. Actually, that's what I understand. Yung El Nino, pero I don't know how should it affect na kailangan hindi pumasok ang isang senador dahil mainit. Then, kung ganyan ang contention ng ibang kasama namin, then let me ask. So, yung mga carpenters, mga nasa construction, wag na rin pumasok kasi mainit. So our farmers will just stay home because of El Nino. Is that what it is? Yung mga traffic aid natin, street sweeper, wag na pumasok because of El Nino at mainit. Medyo hindi po yata kami payag. Ano nga ba ang ibig sabihin ng force majeure? Base sa Merriam-Webster Dictionary, ang force majeure ay isang pangyayari na hindi inaasahan o hindi kayang kontrolin, kabilang dyan ang digmaan, terorismo at kalamidad. Kung ibabase naman sa Senate Rule 14 Section 41B, ang force majeure ay kapag may national emergency na kinilala ng mayorya ng Senado, dahilan para hindi pisikal na makadalo ang ilang miyembro sa session hall. Lumutang ang issue ng online participation sa sesyon ng Senado sa gitna ng balitang may mga senador na aarestuhin. Una nang sinabi ng Ombudsman na kakasuhan ng plunder sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na nasasangkot umano sa flood control scandal. Habang si Senator Bato de la Rosa nagtatago kasunod ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kaya ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, ang pag-aamyenda ng Senate Rules ay para kay Bato. Konektado rin daw ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan po ay hindi pinapayagan na buboto sa Senate House. Kailangan pumunta kayo sa session hall para makaboto. That is how strict the tradition is. That is how strict the rule is. Personal presence. Wala pong exception dito. Kaya po pinipilit itong Bato Amendment dahilan po sa impeachment trial that they want to allow Bato to vote at mamimaintain yung 1311. Si Senator Kiko Pangilinan naman ikinumpara ang sitwasyon ni Bato kay ML Party List Representative Laila De Lima. Matatanda ang nakulong si De Lima dahil sa illegal drug charges. Si Pangilinan ang umapila sa Senado noong 2020 para payagan ang paglahok sa sesyon ng nooy senadora sa pamamagitan ng teleconferencing. Giit ni Pangilinan, noong panahong yun, may COVID-19 pandemic. Sumuko rin daw si De Lima sa mga otoridad. Habang sa kaso ni Bato, wala namang pandemic at tinakasan pa niya ang mga otoridad, lawbreaker anya at hindi raw dapat kinukonsinti. Base sa gustong ipaamyenda ni Senator Marcoleta sa Senate Rules, papayagan ang pagdalo at pagboto ng senador via online sa pamamagitan ng justifiable reasons. Sa Lunes, sa susunod na linggo, inaasahang ipagpapatuloy ng mga senador ang pagdedebate. Kaugnay sa panukala na payagan ang teleconferencing o yung online na pagdalo at pagboto sa sesyon ng Senado. Pero oras na lumusot yan dahil mas marami ang numero ng mayorya, ayon sa ilang taga-minority bloc, hindi sila mag-aatubili na dalhin sa korte ang usaping ito.
Giit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, walang pagmamadali o railroading na nangyayari. Nirerespeto nga raw nila ang proseso at rules, kaya gusto sana nilang isettle ang motion para sa teleconferencing sa plenaryo nitong Martes, kung kailan nag-walk out ang minority senators. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.